Kung gusto mong lukuhin ang iyong mga kaaway, kailangan mo munang lukuhin ang iyong mga kaibigan. Dahil ang tunay na matatalino ay yung mga taong kayang magpanggap na hangal sa harapan ng mga mangmang na nagpapanggap na matatalino. Paano ka nga ba makakalamang sa labanang hindi mo kailangang humawak ng armas para manalo? Makakaya mo bang manipulahin ang takbo ng utak ng iyong mga kalaban na pilit lumalason sa iyong mga paninindigan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng isang taong magiting na nakipagtagisan ng talas ng pag-iisip laban sa mga kalabang bumihag sa kanya na pilit nagsusumikap mapanalunan ang kanyang serbisyo dahil sa angking galing bilang opisyal na tagakalap ng impormasyon. Ngunit sa halip na maakay patungo sa kanilang huwad ng paniniwala, sila pa itong napaikot at sumunod ayon sa laro ng isang matalinong musang. Ang kwento ni General Noel S. Buwan, 1st Scout Ranger Regiments, Medal for Valor recipient. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Noel S. Buwan ay isinilang noong taong 1962. Siya ay tubo sa bayan ng Arayat sa Pampanga at dito na rin siya namalagi noong mga unang bahagi ng kanyang pag-aaral. Likas na talaga sa kanya ang pagkakaroon ng matalas na pag-iisip at malikot na imahinasyon simula pa ng kabataan. Dekada 80 nang pumasok siya sa Philippine Military Academy at naging bahagi ng PMA Maharlika Class of 1984 sa edad na 22 anyos. Naging bahagi naman siya ng Philippine Army at kalaunan ay pumasok sa pagiging Scout Ranger. Bilang batang lieutenant, naipapadala din sila sa lahat ng sulok ng bansa kung saan nandun ang presensya ng mga kalaban. Mabilis na umangat ang kanyang ranggo kasabay ng bawat misyong kanilang napapagtagumpayan. Dekada 90, nang maging bahagi naman siya ng intelligence service ng militar na noong mga panahong yun ay napadestino sa AFP Southern Luzon Command at dito siya nakitaan ng kakaibang galing sa pagkalap ng impormasyon sa mga kalaban. Bilang intelligence officer ng militar, pinagtuunan niya ng pansin ang numero 1 kalaban ng gobyerno, ang mga komunistang NPA, na noong mga panahong yun ay nananalasa sa Timog Katagalugan, partikular na sa lalawigan ng Quezon na pinamumunuan naman ni Caro Jero